lang. Kumbaga, nagtanim ka pa lang, magplano ka pa lang magtanim. Why should I buy the fruits of the tree that you are going to plant? Wala pa nga dyan eh. Ganito ilarawan ng Maharlika Livelihood Complex tenant na si Adelaida ang pagtaas ng singil sa kanilang renta sa naturang gusali. Sa pagsisimula kasi ng Agosto ngayong taon, dumoble di umano ang binayaran nilang upa. Bagay na nagpapahirap ngayon sa kanilang mga negosyo. They can increase, pero percentage sana, slowly. Hindi yung kami ang hahabol doon sa ano nila. Paano kung hindi namin kaya? Kasi iba yung kaya kaysa kinakaya. Tapos sasabihan kami, pag hindi nyo kaya, di umalis kayo dyan. Marami raw tuloy sa kanilang mga kasamahang tenants ang nagpasya na lamang magsara. Either mag-lay off, magtanggal ng tao, magtaas ng presyo, ng services, ng products, just to cope up the ano. Kasi gano'n naman yun domino effect yun Mga gastos ng city government Paliwanag ni Councilor Rocky Aliping, ang pagtaas ng renta ay kailangan ng ipatupad. Ilang beses naman na raw nasuspende ang pagtaas sana nito. Upon takeover ng Maharlika, sino nang nagbabayad ng mga kanya, nagme-maintain. Kaya nag-appoint kami ng TCC and management to oversee the operation of Maharlika. Yung security services, yung janitorial services, electrical, sanitation, at iba-iba pang mga direct expenses dyan. City na lahat ang nagmamanage. Kaya saan po kukuha ang city kung sakaling yung dating rate pa rin? Ayon sa United Maharlika Tenants Association Incorporated, walang malinaw na basehan sa ipinataw na bayad sa kada square meter ng bawat pwesto. Kasi nagbibil sila na hindi pa talaga nila nakukuha yung per square meter o yung totoong sukat ng mga shop. So, ang ginawa nila is by force na bayaran mo itong billing na to. So, kami naman, ayaw naming matanggal, babayaran na lang namin yung increased rent na yon kahit alam naming mali yung sukat na kinakwa nila. Doon pa lang makikita mo may mga violation na sila under the interim policy na inapruban ni Mayor na ini-implement ng TCC. Sa naturang interim policy, nakasaad na ibabase sa magiging Master Development Plan ang magiging presyo ng renta. Ibabase naman ang Master Development Plan sa gagawing feasibility study. Kasama sa pag-aaralan ang 5-year business plan. Pero wala pa man daw pinal na development plan, nagtaas na sila ng renta. Kailangan matapos muna nila yung Master Development Plan, yung zoning, para makapag-generate sila ng base rate. Ang basis natin siguro, ang executive department, nagkaroon sila ng research, ng study, kung magkano ang per square meter yung prevailing price as of now. Yan. Siguro nagkaroon lang yung issue regarding doon sa strategic locations ng mga stalls doon. Parehas ba yung nasa harap at yung nasa likod, yung nasa gitna? Siguro yun ang pwede nating tignan kung paano natin i-proportionately i-distribute yung rates ng every stalls. Yan. Hindi naman kasi pwedeng puro status quo na lang, yung binabayaran nila 30 years ago hanggang ngayon, yun pa rin. And alam naman natin na karamihan dyan ay ang daming nagpapasablis. Kaya nagkaroon ng order ng city government na kung maaari, kung sino yung actual na talagang andyan na nag-occupy o tenants, yun na talaga ang magbabayad doon sa required sa city government. Dapat daw maintindihan ng mga tenants na ang pagtaas ng renta ay isinasabay din sa pagtaas ng costing para sa rehabilitasyon at pagpapaganda pa sa Maharlika Livelihood Complex. Pero para sa mga tenants, tila wala naman daw naayos sa gusali, lalo pat kabi-kabilaan pa rin ang tulo tuwing umuulan. Naniniwala din sila na may paglabag ang mga namumuno sa gusali at hindi rin nasusunod ng LGU ang mga ordinansang sila mismo ang gumawa. Dapat makisama na rin yung mga tenants natin. Kaya hindi pa naman tapos ang lahat. That's why I recommend to them na please makiusap sila sa legislative, sa executive, para tignan natin kung ano po ang ibang diplomatic way of coming up with a solution. Sa ngayon ay ipinasa na muli ng Konseho ng Baguio sa Executive Branch o kay Mayor Benjamin Magalong ang pagdedesisyon sa pagpapatupad ng renta sa Maharlika. Ako si Rendy Guzman para sa Nation on the Move.